Sa ating pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival mamayang alas 8 ng gabi, mag-host ng broadcast si Emily Parker upang ihayag ang tagumpay ng brain extraction at life simulation technology. Ang pangalawang kapatid na business mogul na si Mary Parker at ang bunsong kapatid na aktor na si Ryan Parker ay dadalo rin. Ayon sa report, ang teknolohiyang ito ay hindi lang limitado sa deep memory extraction. Kung hindi, kaya rin itong kumonekta sa kamalayan ng iba para maranasan ng iba ang buhay ng subject. 30 years. Sa wakas, nagawan ko ng paraan magtagumpay, mga kapatid ko. Pwede na ako ngayong payapang mamatay. Patay na ba? Multiple organ failure. Gamot na lang bumubuhay. Matagal na, 2 araw. Paano haba ang buhay niya? Kung ano-anong ginagawa niya at kung saan nakatambay noon? Yung doktor, bigyan ng pinakamabisang gamot. Wag na. Mary, wala na akong pag-asa. Huwag ka na magsayang ng oras. Baka kasi mamatay ka agad. Hindi ka mahihirapan. Noong June 14, 1995, nasa cabinet ako, kausap mo yung human traffickers. Naalala mo kung magkanong hiningi mo? 50,000 yun noon. 3 months medical bill mo ngayon. Mary, patawarin mo ako. Noon kasi Nandito kami, hindi para sa drama mo. Para tingnan kung buhay ka pa. Yun lang ang rason. Uy, teka Emily, sa kondisyon niya, sigurado ka ba makaka-extract ka ng memory images? Oo, pero yung neural projection niya sisirain ng frequency pulses. Kasing sakit kapag dinudurog ang mga buto ng pira-piraso. Emily, naawa ka sa kanya? Siya ang dahilan. Ba't nawala magulang natin? Siya rin ang dahilan. Ba't nasira ang pamilya natin? 3 taon! 3 taon lang ako nun! Hindi ko maalala ang itsura ng mga magulang ko. Inaalala ko bakit di niya kayanin yung machine. Maapektuhan yung memory extraction. Kung hindi ko lang gustong alamin kung bakit nawala ang magulang natin o kung bakit ba nila tayo iniwan, ipaparanas ko na sa basurang ito ang pinakamasakit na paraan ng pagkamatay! Tama ka. Mga kapatid ko, galit silang lahat sa akin ngayon. Pirmahan mo. Mamaya, i-extract lahat ng memories mo at isi-simulate ang nakakaawa mong buhay. Ipapakita ko sa lahat kung paano dapat maging tunay na ate. Huwag niyang pirmahan. Huwag niyong isa publiko alaala ko! Huwag niyong isa publiko alaala ko! Wala kang choice. Utang mo to sa amin. Di ako pipirma! Di ako pipirma! Di ako pipirma. Ayoko! Ayoko! Emily, makinig ka kay ate. Hindi pwedeng isa publiko alaala ko. Pagsisisihan niyong lahat to. Huwag niyo gawin to! Pagsisisihan? Ang pinagsisisihan namin magkakapatid ay kung ba't di ka pa namin pinakulong dati! At dahil may kapasidad na kaming 3 ngayon, kaya na namin putulin yung taling nag-uugnay sa amin sa'yo. Emily! Emily! Patulugin siya. Dalhin sa press conference. Mary! Wag, please! Ryan! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Contact critical care. Dapat mabuhay siya hanggang matapos ang extraction. Mid-Autumn Night, ang inaabangan ng lahat, sisimulan na ng mga Parker ang live stream ng Life Simulation. Kaya ngayong gabi, kalimutan muna natin ang mga mooncake at kumuha ng popcorn para tumutok at mapanood ang magaganap na live sim. Drama Wave. Miss Parker, balita namin sa conference ngayon, hindi niya nang i-announce ang brainwave extraction, kundi ide-demo niya rin ang mismong life simulation? Tama ka. Ako ang magiging unang test subject. Sa mangyayari ngayon, imimimi ko mismo ang kapatid kong si Sarah Parker. Sarah Parker? Yung babaeng madalas na wanted? As in si Sarah Parker? Sarah? Yung mismong panganay nyo? Kung may choice lang kami, hindi namin siya gusto maging kapatid. 18 years ago, kinasuhan siya ng fraud at arson. Nalulong sa sugal at binenta niya ang mga kapatid niya sa human traffickers. Pati ako,
Nagkawatak-watak ang pamilya namin for 30 years. Parang ulila. Dahil sa kanya, siya lang ang dapat sisihin namin sa lahat na nangyari. Madilim ang kabataan namin dahil sa kanya. Ngayon, hindi lang krimen niya ang i-expose ko, kundi sa pag-simulate ko mismo ng buhay ni Sarah Parker, mababago ko ang mga desisyon niya at ipapakita ko sa kanya kung paano ba talaga ang maging tunay na ate. Bilang initiator ng livestream, gusto kong malaman ng mga nandito ngayon at sa mga manonood na ang buhay ni Sarah ay puno ng kademonyohan. Sana kayo ay mag-ingat sa mga susunod na makikita nyo. Simula na! Pa, Ma, sa wakas makikita ko na uli kayo. Life simulation system connected. Test subject Mary Parker. Target Sarah Parker. Lumang bahay to ng mga magulang namin 30 years ago. Napasok ko na nga ang memories ni Sarah. 1995 na ulit. Honey! Dito na ako! Oh, ang sasarap ng dala ko! Honey! Dito na ako! Oh, ang sasarap ng dala ko! Mid-autumn ngayon. Kumain tayo na masarap para sa'yo at sa mga bata. Siyempre naman. Oh, Sarah anak, ba't ka tulala? Dalhin mo yung ipinamili mo sa mga kapatid mo sa kwarto nila. Dali, bilisan mo na. Punta kang palengke, bumili ka ng mooncake. Pa, Ma, sobrang na-miss ko kayo. Aba, batang to. Diyos ko, namili ka lang, wala ka pang isang oras na wala. Ikaw talaga. Ayaw humiwalay, para kang yung mga batang kapatid mo. Pero 30 years na ang nakalipas. Nung huli ko kayong nakita. Kung buhay pa kayo, kahit 48 na ako, ayoko pa rin mawalay. Karne! Karne kayo dyan! Kayo! Bili na kayo! Hala, tama na nga kayo dyan. Bibili ako ng pata, mga kapatid mo. Paborito yung ginisang karne mo. Ngayon, ilabas mo yung galing mo, okay? Okay pa. Papakita ko sa'yo. Ayos! Tulungan na kita, anak. Sige po. Sarah, ngayon mismong araw na to, naghahanda pa si Pa at Ma para sa mid-autumn. Ano ba talagang nangyari? Ba't sila biglang nawala? Ma, magtago ka. Anong nangyayari? Ma, makinig ka sa akin. Diyan ka lang. Kahit anong makita mo mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Mga walang iya kayo! Oh! Oh! Anong nangyayari? Ba't di nabanggit ni Sarah to? Mamatay ka! Aba, may isa pa! User has died in the memory experience. Grabe, nakakatakot yun ah. Sino mga taong yun at ba't sila pinatay? Di nawawala ang magulang ni Mary. Pinatay sila! 95 mid-autumn. Hindi ko akalain nangyari yun. Bakit hindi natin alam? Imposible. Sobrang imposible to. Mid-autumn 1995. Biglang umalis sa mga magulang natin at hindi na bumalik. Tama. Bago nun, 1 buwan tayong tatlo nasa bahay ni Lola bukod kay Sarah. Si Lola kasama natin nag-celebrate. Nasa biyahe si Papa at Mama. Pero nagrebelde si Sarah. Patagong nagyosi at sinunog yung bahay! Emily, may problema ba yung machine? Yun na-extract ko. Baka hindi niya memory. Imposible yun. Dinevelop ni Director Parker to at idinaan sa human trials. Imposible magkamali. Eh kung walang error yung simulation, si Sarah, dapat pinatay rin sa tulad nung nangyari kay Mary. Pero bakit boy pa rin siya ngayon, ha? Alam ko na. Nagsinungaling si Sarah. Tapos nung araw na yon, lahat ng alam natin galing lang sa kanya.
Tinago siya ni na mama at papa sa ligtas na lugar. Pero inuna niyang sarili niya. Hinayaan silang mamatay. Ayaw niyang masisi. Kaya siya nagsinungaling sa amin. I-play ang memory niya. Gusto kong makita kung ano bang ginawa niya. Gusto kong makita kung ano bang ginawa niya. Extraction device activated. Subject, Sarah Parker. Sarah, bilisan mo. Makinig ka sa akin. Diyan ka lang. Kahit ano makita mo mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Kung hindi dahil sa'yo at sa nahanap mong ebidensya, hindi sana ako mauhuli. Mga hype kayo! Mga walang iya kayo! Tali niyo yan! Ayop ka! Pag gumalaw ka, patay ka! Relax ka lang. Pag wala ka na, yung mga anak mo kaming bahala sa kanila. Mamatay ka! Mga hayop kayo! Mga animal! Mamamatay kayo! Ano minsan ng pesticide? Itong ba yung pinaglulutuan? Sunugin niyo yung buong bahay! Kunwari sila yung nagpatayan! Halika nga! Inom! Bossing, walang bata! Ha! May autumn ngayon. Busy sila magluto at di na makontrol ang apoy. Kita-kits na lang sila sa kabilang buhay! Tara! Pa! Nadalhin ko kayo sa ospital! Sarah, binalikan kami ng papa mo ng mga nahuli naming sindikato ng droga. Kunin mo mga kapatid mo. Huwag kayong magpapahuli sa kanila. Ikaw ang ate. Alagaan mo silang mabuti. Tandaan mo. Itaguyod mo sila hanggang kaya na nila. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na pinatay ang mga magulang namin. Kung ganun, drug dealer sila! Ipinagkatiwala kay Sarah yung mga kapatid niya. Kung ganun, drug dealer sila! Ipinagkatiwala kay Sarah yung mga kapatid niya. Pambihira to. 30 years ago, isang mabigat na katotohanan ang dinala ng mga magulang nyo. At saka, kahit nasaksihan ng panganay na anak yung nangyari, hindi siya nag-breakdown. Grabe, bilib ako sa tapang at lakas ng loob niya. Ibig bang sabihin, sa mga taong lumipas, pinagbintangan natin si Sarah? Prinotektahan niya lang ba kayo sa mga sindikato? Pinrotektahan? Kung iba pa siguro, mas maniniwala pa ako na maganda yung intensyon. Pero si Sarah yan, hinayaan niyang hindi malibing ang mga magulang namin. Ihiniwalay niya ako sa mga kapatid ko. Nagkawatak-watak buong pamilya namin. Kalokohang tawaging proteksyon yon. Kayong lahat, hindi niyo ba nakita? Nilinis niya yung dugo sa crime scene. Tinago yung mga bangkay kasama lahat ng ebidensya. Natakot siyang mabuking na hindi niya sila niligtas at masisi sa pagkamatay ng mga magulang namin. Pero dapat talagang siyang sisihin sa nangyari noon. Kasalanan niyang nasira buhay namin. Posible naman yun. Pagkatapos nun, naligaw si Sarah. Napunta sa madilim na landas. Dahil sa pera, binenta ang mga kapatid niya. At namatay ang lola niyo sa matinding pagdaramdam. Labas-pasok siya sa kulungan. Sayang, napariwara siya. Talagang duwag lang siya! Kaya nagsinungaling at nagtagusan ng 30 years. Dahil sa kanya, walang hustisya ang pagkamatay ng magulang namin. Tama. Kung talagang protection yun, hindi nagtutugma lahat ng ginawa niya pagkatapos. Dito makikita kung gaano siya kahina, walang silbi at walang kwentang kapatid. Gusto kong ulitin yung life simulation. At ngayon, alam ko na yung katotohanan.
Hinding-hindi ako magiging tulad niyang walang kwenta. Life sim comparison, umpisahan na! Life simulation system connected. Subject, Mary Parker. Simulation subject, Sarah Parker. Mid-autumn, ang live scene nasa pinaka-exciting na part na. Ang lahat ng viewers ay magsisimula ng magkumpara ng buhay. Sinong pipiliin mong big sister? Sarah, matapang ang mga magulang natin. Pero ikaw, napakaduwag mo. Binigo mo sila, pati kaming mga kapatid mo. Gagawin kong tama ang lahat para matahimik ng kaluluwa nila. Sir, nandun po sila. Nasaan ba yung ibang pamilya mo? Importante to. Dapat samahan ka nila. Sina Lola at ang mga kapatid ko po, papunta na sila. Mamang pulis, mahalagang mahuli ang mga pumatay. Agad-agad. 6 po silang lahat. Nakasakay po sa puting van. Halugugin niyo po ng mabuti ang buong lugar. Kumolekta ng fingerprints at footprints. Ipasara ang mga kalapit na kalye at highway. Magbigay ng pabuya at magbahay-bahay. Kailangan talaga silang mahanap ngayon din. Baka makatakas sila. Yung mga ebidensya, paano kaya nawala lahat? Hoy miss, simpleng sunog lang nangyari dito. Wala namang indikasyon ng homicide. Hindi, imposible. Andun yung mga magulang ko. Puro dugo sa sahig. Puno ng dugo dito. Initial assessment namin, nagkasunog dahil sa natuyo ang kaldero. Walang kakaibang narinig ang kapitbahay. Mrs. Cooper, Mr. Cooper, ang gulo dito kanina. Malamang may narinig kayo. Nandito sila. Huwag kayong matakot. Sabihin niyo ang lahat ng narinig niyo. Sila yon. Nilinis nila yung crime scene. Mamang polis, siya yung Lauren! Thomas, anak ko! Ate, nasan sila mama at papa? Sila mama, nasan sila mama? Ang Lauren ko! Sinumbong ko ba dapat sa pulis? Hindi nagsumbong si Sarah noon. Alam kaya niyang gusto nila kaming ubusin lahat. Imposible. Basta tama ang ginawa ko. Kaya ng mga pulis na palabasin ang buong katotohanan. Hindi ako magiging tulad ni Sarah na duwag. Nahahayaan lang. Mawasak kami. Lola, Lola, hindi ligtas dito. Doon tayo kila auntie. Hinahabol nila kami. Huwag polis. Papatayin nila tayo. Huwag polis. Huwag polis. Huwag polis. Nilantad ni Mary ang sarili niya sa kanila. Sunod niyan, tutugisin at papatayin na ang buong pamilya niya. Imposible. Kahit nalantad si Mary, hindi pa rin ganyan yung kahihinatnan. Kung titingnan ng Drama wave. kapatid, wala namang pinatay sa aming 4. Kung desidido silang ubusin ang pamilya namin, bakit wala ni isa sa amin ang pinagtangkaan ng buhay? Wala kaming nakitang kahina-hinalang tao. Sa mga lumipas na taon, lahat ng panganib at kamalasan ay dahil kay Sarah. Bakit wala nakaalam sa nangyaring pagmassacre sa pamilya natin? Walang katulad nito, hindi ba? Logically speaking, kung gusto nilang gumanti, papatayin nga nila lahat. Di kaya may ginawa si Sarah para protektahan kayo? Huwag mong questionin si Ryan. Hindi pa siya nagkamali. Pinaghirapan niya talaga. Kung ano man ang narating niya ngayon, masakit para sa amin yan. Si Sarah lang dapat sisihin sa lahat. Tama siya. Lahat ng mga ginawa niya hindi basta-basta mapapatawad. Imposibleng siya yun. Bukod pa ron, sa utak niyang sugarol, paano naman niya magagawang lumaban sa mga magtatangka sa buhay namin? I-play ang memories ni Sarah. Makikita nyo rin agad kung gaano katawa-tawa ang umasa sa isang taong tulad niya. Dadaigin siya ni Mary. Kalbo, peklat sa pisngi, nunal sa noo, payat na may patalim. Mamang nakasalamin. May 2 pa. Yung isa makapal kilay. May patalim din siya. White na van. Segunda mano yun. Kailangang i-record ang marka ng gulong. Si Sarah,
Nangongolekta na siya ng ebidensya sa crime scene. Pakiramdam ko, tama ako dito. Si Sarah, may ginawa para protektahan ang pamilya nila. Imposible. Paano niyang naisip yun agad? Hoy, miss! Anak ka ba ng mga nasunugan? Ay, Mama! Kakilala niyo ba yung mga Parker? Nag-aalala yung mga Thompson. Nabalitaan kasi nilang nasunog bahay ni Madam Parker, kaya pinapacheck nila sa akin. Oo, kaibigan ko si Thomas. Kailan ang balik ng matanda? Gusto ko rin siyang tulungan. Nagkasakit yung batang lalaki. Dinala nung lola niya sa ospital. Baka di makauwi yun ngayong gabi. Malamang umaga pa sila makabalik. Oh, okay. Salamat ha. Balik ako bukas. Years old lang si Sarah. Kinaya niyang harapin ang mga pumatay sa magulang niya. Kung ako yun, may iya ako sa takot. Napalis niya pa yung killer. Bilib ako. Sarah! Sarah! Ba't nasunog yung bahay? Yung mga magulang mo!